Ngayong International Day of the Disappeared, hustisya para sa desaparecidos ang hiling ng ilan para sa kanilang mga mahal sa buhay na ilang taon nang pinaghahanap. Live mula sa Quezon City, may report si Bam Alegre. Bam? Jessica, nakausap natin yung mga pamilya ng mga desaparecidos at iba't iba man yung dahilan sa likod ng pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay. Nangingibabaw yung pakiramdam ng pangungulila at sila mismo nagdadamayan sa ganitong sitwasyon nila. Narito ang ulat. Kung makakapagsalita lang ang mga litratong ito, mapapawi na ang pangungulila ng mga mahal nila sa buhay. Masasagot na marahil kung bakit sila nawala at kung nasaan na sila ngayon. Sila ang mga desaparecidos, mga taong bigla na lang naglaho. Sa tala ng grupong karapatan, mula ng rehimeng Marcos hanggang ngayon, umabot na sa mahigit 1,800 ang bilang ng enforced disappearances sa Pilipinas. Ang nababasa ninyo sa aking likuran, hindi gawa sa pintura, kundi sa pinagsama-samang damit ng mga desaparecidos o yung mga taong sapilitang nawala o dinukot. Ito'y panawagan ng kanilang mga pamilya na mabigyang linaw ang naging kahinatnan ng kanilang mga mahal sa buhay. Hanggang ngayon, wala pa ring linaw kung sino ang dumukot sa mga estudyanteng sina Cheryl Cadapan at Karen Empeño. Nawala sila noong June 26, 2006 sa Hagonoy, Bulacan. At matapos ang ilang taon, nagsampa sina Aling Connie, ina ni Karen, ng mga kasong kriminal, kabilang ang torture at rape laban kay retired Major General Jovito Palparan. Nagtatago ngayon si Palparan at isa na sa mga high-profile fugitives sa bansa. Ayon sa testimony ng aming witnesses, talagang militar ang dumukot sa kanila at napatunayan nga yan. At kung bakit si Palparan, bakit siya nagtatago kung hindi siya guilty? Ang pamilya naman ng nawawalang aktivistang si Jonas Burgos, hindi pa rin nawawalan ng pag-asa. Noong Abril, humiling sila sa Korte Suprema para muling buksan ang kaso dahil sa mga bagong ebidensya. Kabilang dito ang litrato ni Jonas matapos siyang dukutin noong 2007. Pag may sighting, pag may na-release, pag alam namin may development yung case, masayang-masaya kami. But on the other hand, tulad ngayon, walang nangyayari. There's an element of not only frustration but despair. Ang kapatid ni Jonas na si JL, sinimula ng photo documentary na Surfacing, isang koleksyon ng mga larawan tungkol sa mga pamilya ng mga desaparecidos. Noong Abril, ginawa rin niya ang video na The Unheard Voice at sa unang pagkakataon, naglabas ng saloobin ng misis ni Jonas Burgos. Yung pakiramdam na yun, that is what keeps me going. First time yun, after 6 years, hindi siya nagsasalita. First time niya magsalita dahil kailangan niyang i-secure ang kanyang identity. Ngayong International Day of the Disappeared, humuhugot ng lakas sa isa't isa ang mga pamilya ng mga desaparecidos sa pamamagitan ng mga tula. Nakatulong rin na marami rin palang nawawalan tulad ko. Awit at pagdadamaya. Umaasa silang huwag sanang mawalang parang bula ang hustisya para sa kanilang mga mahal sa buhay. Jessica, ayon sa grupo ng desaparecidos, yung mga pamilya ng mga nawala nilang mga mahal sa buhay, meron daw 17 na enforced disappearances daw sa Administrasyong Aquino at matapos daw lagdaan yung batas na anti-desaparecidos noong December, may 4 pang-araw daw na nawala at ang latest dito is last August 21 lang, isang organizer ng indigenous people sa Nueva Vizcaya, si Brian Epa. Jessica. Okay, Bam, meron bang isang government agency na tumutulong o nakatutok dito sa kaso ng mga desaparecidos? Sa ngayon, ang talagang active sa pagtulong sa kanila yung Commission on Human Rights dahil talagang paglabag talaga sa human rights yung nakikita ng mga pamilya na nangyari doon sa enforced disappearances. Ito yung tumutulong sa kanila, lalo na doon sa kaso ni Jonas Burgos, nagkaroon ng probe yung CHR dito at itong mga grupo na to, nagtutulong-tulong yung mga pamilya para isampa yung mga kaso nila sa karampatang korte at although mabagal yung progress, may ilan silang mga parang bright developments na nakikita katulad nga ng sa kaso nga ulit ni Jonas Burgos, pinapa-reopen nila dahil sa mga bagong ebidensya na nakalap nila. Jessica. Okay, pero that's as far as the cases are concerned. How about yung active search dito sa mga bigla na lang nawala? Meron bang isang ahensya ng ating pamahalaan na nakatutok o tumutulong sa paghahanap sa kanila? Sa pagtatanong natin sa mga pamilya, parang nakasandal pa rin sila sa Commission on Human Rights talaga. And minsan lumalapit sila sa Department of Justice para mahanap yung kanilang mga mahal sa buhay. Although kung sila ang titignan mo, yung pananaw nila, o para nawawalan din sila
ng pag-asa. Kasi ito yung mahirap yung posisyon nila kasi para silang nasa limbo. Hindi nila alam kung patuloy ba silang aasa na buhay nga o magmo-move on sila na wala na yung kanilang mga mahal sa buhay. Kaya para sa kanila, ang mahalaga maibalik sa kanila yung kanilang mga kamag-anak, kumbaga dead or alive man. Jessica. Okay, maraming salamat sa iyo, Bam Alegre.